Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Atong maray na aga po sa ako po si Junal Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata kita sa lado nasyonal. Sa satuyang headlines kanda mga barata sa lado nasyonal, bagyong si Tino mas lalo pa nga nagkukusog ngunyan. Asin na mobile po na itatawag na mga medalist sa Asia Youth Games sa PUC. Kaya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal o lado nasyonal, magnitude 6.3 na linog tuminama man duman sa parte mismo kana Afghanistan kasudma. ICT puspusan ang pagtutok sa epekto kan traffic flood sa internet. Malupa ka na mga barata sa lado nasyonal, pagkakaigwanin state witness sa missing na mga parabulang ipinapaubaya na sa DOJ. 42 na mga pantala na apektado asin maabot man sa 900 na mga pasahero asin na barko na stranded. Ano mga headlines kada mga barata, mga detalyes kada mga barata at siya na pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, patworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, patworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwata, marhay na aga po sa Kabusa, ako po si Junal Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata ngunyan inutuntan kamugtakan kan panahon paragos an pagkusog kan bagyong Tino asin nagdadakul ang mga lugar na naapektaran kani basado sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services o Administration na pag-asa nailing ang sentro kan bagyo sa may kadagatan na sakop kan Dinagat Island. Egwa ni na patos-patos na duros
sa kusog na 150 kilometros an kada oras asin may paburbugso ninduros maabot sa 200 o 205 kilometros an kada oras. Nagdadanay na nakabandera ang signal numero 4 sa mga lugar kan gigiya na Mercedes sa Eastern Samara, Mahaplag, Abuyog City, Baybay, Inopan, Ilugos, Indang, Batu, Matalona, Biera, MacArthur, La Paz, asin iba pa sa parte mismo kan Visayas area. Nakabandera man ang signal numero 3 sa mga lugar kan probinsya kan Bilanggiga, Giporlus, Ginupadan, Salcido, Eastern Samar, Marabot sa Samar, Tanawan, Palu, Tabun, Ormoc City, Dagami, Pastara, Tulusa, Matag, Ub, Bilyaba, Karanga, Jaro, Alangan, Santa Fe, Leyte. Mantang nakabandera man ang signal numero 2 sa mga lugar na kinakabalian kan Esperanza, Pio Burgos, Placer, Balud, Kawayan, Dumanyan sa parte kan probinsya kan Masbati. Mantang yaon man ang San Jose, Santa Fe, Alcantara, Luok, Romblon, Bulalakaw, Oriental, Mindoro, Magsaysay, San Jose sa Occidental Mindoro. Nakabandera man ang signal numero 1 sa mga lugar kan Ibay, Sorsogon, natatadang parte kan Masbati, kay banana ang Tikaw asin Burias Island sa San Francisco, San Andres, duman sa parte mismo kan probinsya kan Quezon. Mayo na ni nakabanderang signal sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur sa presente dadalagan ka na Bagyong Kinuan na Humunhun Island asin man da Dinagat Island kuna sa ina pinaglalauman na ini ang inisyal na malanpol sa Leyte sa Southern Leyte sa parte mismo ngunya na Nobyembre 4 magiging makusog ini bago ang paglanpol asin na makakamati nin makusog na pagbagunas kan uranda sa mga lugar kung sa ina nakabandera ang typhoon signal. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal sa satuyang mga barata sa lado nasyonal. Darakan Bagyong Sitino duman sa parte mismo kan kalibukan sila dunaan gabus na biyay kan mga lulunadan pandagat poon sa Katiklan Port, Malay, Aklan, Pasiring sa Batangas, Mindoro, asin Roblon sa payag ni Lieutenant Commander Bala Ernia Daitaw kan Philippine Coast Guard Commander, Coast Guard Substation duman sa Aklan poon kan in binandera sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang bilog na probinsya kan Aklan. Sinuspindi na ninda ang gabus na mga biyay kan mga lulunadan pandagat asin nasambit ng mga port sa entry asin maging layag sa isla kan Boracay poon alas 6 na pagkahapon kan Sudma Nobyembre 3, 2025. Dagdag pa kadi sinuspindi ang mga water sports activities sa Boracay bilang pag-iingat huli man kan kakusugan kan alon sa nasambit ng dagat. Pinagpagirumduman ini kan mga turista asin babang bisita na iwasan muna ang magkarigos asin man sa kairaruman kan dagat sa kasagsagi kan makusug na alon. Sa iba pa niya itong detalles kanda sa tuya pang mga barata pakitangon niyan sa lado nasyonal. Update ngunyan kisaldi ko mga tugang ang congressman kan Bicol Saro Party List na kung sain nasa sangkot sa subuot anomalya. Pinagsayuman ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na resibiyon an order to file counter affidavit kan Office on the Ombudsman basado kay Ombudsman spokesperson Miko Clavano na naitaw ninda an order sa pinakahuring address niko alagad ini
da ipinagresibikan na mga yaon sa nasambit ng lugar. Nasambit ng order pinapanagot si Ku sa reklamo na isinampa sa saiya na ipinagtalaan na panahon asin kunday iniya magasimbag maikukonsiderang default sa nasambit ng pagkakataon na gagamiton kan prosecutors ang gabos na pinagsumiter ng mga dokumento kabali na affidavit kan complainant bilang iyo ana basihan na parman sa saindang gigibuho na resolusyon. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal o lado nasyonal. Sa satuyang barata sa lado nasyonal, naglandfall na sa Silago Southern Leyte ang bagyong Tino base sa pagtaya kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration Pag-asa nailing ang sentro kan bagyo sa bisinidad sa akop kan Mahapalaga, Leyte. Nagdanay kani ang kusog na 150 kilometros an kada oras asinigwanin pabor bugso na 205 kilometros an kada oras. Nagiro ini pasiring sa kanluran sa rikas na 30 kilometros an kada oras. Nagdadaray na nakabandera pa man kiraray ang signal numero 4 sa mga lugar kan Eastern Samar. Sering man nakabandera ang signal numero 3 sa parte mismo kan Balagiga, Gergulos, Kinapudan, Salcido, Eastern Samar. Mantang nakabandera man ang signal numero 2 sa kinakabalian kan Esperanza, PUB, Burgos sa Placer. Duman sa parte mismo kan Kawayan sa akupian kan probinsya kan Masbati. Nakabandera ang signal numero 1 sa mga lugar kan Sorsogon asin natatada pang lugar kan Masbati kay Banana, Anticao asin Burias Island, San Francisco, San Andres sa probinsya kan Quezon. Iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal sa BBS FM Naga, inaasahan o pinaglalauman na magpapadagos-dagos ang Bangko Sentral kan Pilipinas BSP sa pagbaba kan interest rate sa gud ng 2026. Ninhuli kan subuot nagluluyang pag langkaw kan ekonomiya asin hababang inflation basado man sa PB o sa BMI Research Unit kan Pitts Solution. Sa pag-record kan BMI pwedeng ibaba pa kan BSP ang policy rate kaniya sa 4.5% antes na matapos ang 2025. Matapos ang sunod-sunod na apat na pagbawas kan rate ngunya na taon, kabali ang huring pagbaba kani ang Oktubre 9 sa 4.75%. Sigun sa BMI, kaya kan BSP na magpasulod kan maluwag na polisiyan ninulikan palagos na pagbaba kan inflation. Kung in kaso naabot kani kana bulan kan September ang 1.7% na pagmahal kan mga barakalon asin serbisyo pang 7 bulan ng mas hababa sa target kaning 2 sagud ng 4%. Maski ngani naglalaom ana sambit ng ahensya na 1.6 na average inflation para sa taon ini na posibleng maglangkaw nin 3.5% sa 2026 ninuli sa epekto kan paglangkaw kan kuryente asin taripa sa bagas. Alagad laog paman giraray ang target range kan BSP. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga nagbabagang barata sa BBS FM Naga, pinagbultahan ni Anak Bayan Party List Representative Parsibala Sindanya ang mga opisyal kan gobyerno na daisubot maging power trifer kapag nakaresibi ni mga reklamo gikan sa parte kada publiko.
kasumpay kan isyong kinakasangkutan kan Movie and Television Review Classification Board MTRCB asin content creator na si Sasa Gore. Sigun ini matapos ipathapod kan MTRCB ang Viva Communication Incorporated tangani man na makipag-ulay mapadapita sa subot paglalamuda, pagmumuda ni Sasa Gol laban man sa nasambit ng ahensya sa premier na pelikula nga Dream Bull sarong queer film na partisipado sa Sinisilip Film Festival 2025. Sigun sa MTRCB, obhato kana nasambit ng urulay na pakusugon ang mutual understanding asin responsible conduct sa mga pampublikong mga okasyon. Alaga di pinagpahig ni Sindanya lehitimo ang mga criticize na ginibo ni Sasa Gol kasumpay kan inot na pagdul ni na XX rating sa dribble antes ni dagos nang nagkaigwan ni na rated 18 sa ikatulong klase nin pag-aadal da iya pangaranan kan MTRCB ang content creator sa official na payag alagad inot nang nagkuryat ang parting pahayag na yan sa internet asin video ni Sasa Gol o Gol mantang digdi padagos na pinagtutuyaw na sambit ng ahensya kan gobyerno. Ini ang ikaduwang pagkakataon na nasangkot man ang MTRCB sa isyong may pagkasabot sa LGBTQ IA plus community matapos kaning suspendihon ang programa ni Vice Ganda kan 2023 ninulikan subuot indecent acts sa agum kaning si Yun Perez. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal nagpipreparara asin nakanda ang Department of Agriculture DA ang mga parasira sa epekto kan bagyong Tino sa sektor kan mga parasira urog na bunga kaniya sa mga serye nin pagbaba sa abisong ipinagpaluwas kan Departamento kan Agrikultura Disaster Risk Reduction Management Operation Center digdi nagtaunin advice anda nasambit ng departamento sa mga parasira na amayan na darahon ana mga bangka na pangsira sa iba pang mga gamit sa paglalayag sa halangkaw na ligtas na lugar. Pinagtawanin advice ka na sambit na ngayon siya ang Fisher Books sa naplanuhon asida ioktaba ang paglalayag sa kadagatan. Ininuhuli man ka na banta ka na storm surge o masa dakula halangkaw na aluna na sigurong makakaapekto asin na ini ang makakadanyara sa mga naglalayag na mga parasira. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado nasyonal, nagpatanid ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa posibilidad kana lahar flu sa palibot kan bulkan kan laon. Ini kasabay man kan magabat na pagbagunas kan orandara kan Typhoon Tino asin na nagbabanta ninda kulang parte sa Visayas area. Basado sa impormasyon ay pinagpaluwas kan Weather Bureau ang pagkakalantad kan gabus na matindi ang dagos-dagos na pagbagunas kan oranda pwedeng magbunga kan lahar flu. Bako lang sa parte mismo kan dalisdis kan bulkan kundi maging sa mga komunidad na direkta nga nakaatubang digdi. Pwede subuot na magdarosdus ini sa southern asin western Ilocos kan laon na volcano. Ipinagpahid kan Weather Bureau na alangkaw ang bulto kan na pyroclastic density current PDC deposits sa mga dalisdis kan na bulkan gikan sa magkakasunod na as emission. Pwede subuot na mamatian ang pagdalihig kan na mainit na lahar o sedimental laden stream flow
sa Tamburong Ibid Creek sa Biak na Batu, Badji Falls, asin man Talaptapan Creek sa Kabakungad sa La Castillana, Negros Occidental. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, sa iba pang mga barata sa lado nasyonal, ang lalaking nagsulot nin uniforme na pulis sa sarong Halloween event nagsuri na sa Napolcom ni resibian pag-agad kana nasambit ng suri o apology. Naghagad nin tawad kana sudma Nobyembre 3 sa Philippine National Police PNP asin sa publiko si Daryl Da Isidro na nag-viral online. Kasumpay ka na pagsulot kani kan uniforme kan pulis sa sarong Halloween party na ginibo naman sa siyudad kan Makati. Ginibo ni Da ang paghagad nin tawad sa mismong opisina kan National Police Commission o NAPOLCOM. Kaibanan asin kataid si Napolcom Vice Chairperson and Executive Officer Rafael Kalinisan. Sigun kidaril kaya subot na isipan niya na magsulot kan uniforme kan pulis bilang iyo ang costume sa Halloween party. Inuli sa dakula asin subuot ang paghanga kani sa mga kapulisan. Kinukonsidera niya ang mga superhero na tatao ni nagtatanggol sa mga namamanwaan asin dain niya subuot na isip na mahantong sa pagkakatulungan sa iyang pinagagibo sigun paman sa nasambit ng persona. Pinag-resibi ni Napolcom Vice Chairperson asin Executive Officer Rafael Vicente Kalinisan ang paghagad nin tawad ni Daryl kung sain digdi subuot gisi pa kani sa iyang tubangan ang syukos order laban sa iya. Dagdag pa ni Kalinisan na maski ngani sala ang ginibo ni Daryl dapat patawado na lang ini kan kapulisan. Ninulit ako sa manda ining suminuko asin naghagad nin tawad. Sa iba pang mga nagbabaga pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinapasa irarom na sa red alert status ang syudad kan Iloilo sa bilog na probinsya kan Iloilo bilang preparasyon sa posibleng epekto kan bagyong Tino, partikular na banta sa storm surge sa makusog na pagbagunas kan uran asin daradara kaning kusog nin duros. Basado sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office PDRRMO, activated ang gabos na operation center asin nakaposisyon ang mga response clusters gikan sa social welfare, engineering asin force multipliers tangani man natulos na magtaunin respondi sa pangangaipo kan mga residentes sa oras kan kalamidad. Pinagapayag ka na autoridad ang 18 banwaan sa parte kan probinsya na posibleng maapektaran kan storm surge na pwedeng mag-abot sa 2 metro ang langkaw sa laog kan sunod na 48 oras kabalidigdi ang Ajoy, Anilao, Banati, Barutaca, Nuevo, Barutaca, Viejo, Batad, Carlis, Concepcion, Dumangas, Estancia, Gimbal, Laganis, Miagawa, Uton, San Dionisio, San Joaquin, Tibawan, Asinman, Saraga. Sa Iloilo City, nagpuon na ang mandatory preventive evacuation sa mga residentes na nakaistar sa mga coastal na mga lugar na pinagkukonsidera na high risk asinman high exposure sa storm surge. Sigun, Kirani, Mibi, Cuarti. Anhipikan na Provincial Social Welfare and Development Office PSWDO, siniguro ninda na preparado ang sindang opisina na mag-augmenta kana mga tawan asin supply sa mga namamanwaan na pwedeng maapektarad. May bastanting relief packs
anda subuot nakatambaka para man tulos na ipamudbud sa mga evacuees. Sa iba pa nga detalles kana sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalles kana barata sa lado nasyonal sa BBS FM Naga. Padagos kunyan ana pagkakaigwa ninda pagbilog kana tambalan ni Senadora Rapi Tulfo asin man Risa Hontiveros para man sa nagdadangadang na perilian. Ini ada pinagasasabing posibilidad na pwedeng mabilog ang tambalan ninda Senadora Rapi Tulfo asin Risa Hontiveros para man sa 2028 presidential election basado man yan kay UP Prop Ranjit Reye. Ini yung ada pinaka tatawada ni na atensyon nga ngunyada sigun man sa payag nilinaw man ni Reye na amay pa asin na harayo pa ang 2028 eleksyon kaya posible pang magbago pa ang pwestuhan kana mga posibleng magdalaga na sa masunod na mga perilian. Sa pahayag third quarter survey kana publiko sa Asia Incorporated, si Hontiveros ang nakakwa ng pinakalangkaw na rating sa Senado na 52%. Kasunod si Senadora Rapi Tulfo na igwaman ng 41%. Asin Senadora Loren Ligarda na igwanin 38%. Nagsadsad man ang rating kan Senado asin mga senador yan bunga naman kada mga kontrobersiya sa flood control skandal. Padagos man nalangkaw ang rating ni VP Duterte na ipinagsasabi na posible man na magdalaga na bilang presidente sa 2028. Alaga na siguro na kay VP Duterte mayo pa siya in desisyon sa tao kan Padagos na pag-inkaminar sa iya kan Partido Demokratikong Pilipino PDP laban na maging standard bearer sa masunod na presidential election. Sa iba pang detalles kana sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang mga nagbabaga mga barata sa lado nasyonal, kumpiyansa ngunyan si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na makukulong antes na mag-abot ang Pasko at mga sangkot sa maanumaliyang flood control project o involto sa kickback kana kwarta kana gobyerno. Sa iling kaya kani base man sa mga urulay-ulay kana ICI Independent Commission for Infrastructure kan Ombudsman, sinabi kani na daimahaloy ang inot na kaso sa pinag-file kana September 13 haradina nga na-file ninuli man ka na may hiling subuotan inot na mga tao na makukulong. Paglalantad pa ni Dizon sa sarong press conference na pinagagibo ka na sudmang aldaw ka na Lunes ka na haputon ni kuna pira ang pwedeng makulong antes na mag-abot ang Pasko. Sinabi ni Dizon na baka da asisinta ang pwedeng makulong basado sa iyang estimate. Subuot nagtatarabangan ang opisina kan Ombudsman, ICI, DPWH, Department of Justice, Anti-Money Laundering Council, National Bureau of Investigation, asin man ang opisina ka na Solicitor General para ba digdi mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon kan flood control scandal. Ang sabi ka na presidente kinakaikuan na rekas-rekasan ang pagpapanagot sa dapat managot sa nasambit ng issue. Kasumpay kani nagpaluwas ni mga subpina ang DOJ laban sa mga respondent sa kaso kasumpay man ka na 5 subuot na Goose Flood Control Project duman sa Bulacan basado man kay Prosecutor General Richard Padulyon.
sigun kipadulyon ipinagpaluwas kan mga subpena kan nakalis na simana asin ipinagtalaan an inot na pagdangog sa pitsa 10 kan bulan kan Nobyembre. Inot nang pinagrekomenda kan DOJ ang pagsampa kan mga kasong graft, malversation, perjury, falsification of public documents laban sa nagkaperang mga opisyal kan DPWH Bulacan First District Engineering Office asin nagkaperang mga kontratista sa opisina kan Ombudsman. Siring man ibinalik ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang kaso sa DOJ asin tinakwan nin autoridad na isagibo ang panginot na investigasyon sa pagsampa kan magkakanigong mga kaso. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuya pang mga barata pa kita ngunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, Jinggoy Estrada pinagsayuman sa TRO kontra kay Bryce Hernandez. Pinagsayuman kan San Juan Regional Trial Court RTC ang kaagadan ni Senador Jinggoy Estrada na magpaluwas nin temporary restraining order laban kay dating DPWH Bulacan First District Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ini matapos man kan pag-aadal sigun sa San Juan RTC Branch 160 mayo daang matinding pangangaipo para man magpaluwas nin TRO laban kay Hernandez. Ninulit tapos na subot kaining idawit si Estrada sa iyang testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee asin Independent Commission for Infrastructure ICI. Yan kasumpay kan maanumaliyang flood control project mantang pinagalinaw man kan Campo de Estrada na nagpapadagos na bukas ang isinampa kaning kaso sa dating DPWH official na rate of preliminary injunction. Ang pagsampa kan TRO ang matapos akusaran ni Hernandez Estrada na subuot nagre-resibi nin 30% kickback gikan sa nagkaperang mga flood control project na subuot higot na pinagsasayuman man kana nasambit ng senador. Mga barata kita sa luwas ka nasyon sa kinabaning Karawat asin lokal pagkatapos po ning pagirumdum. Matugang padagos kita sa detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal. Dahil naguntok ang gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur maski ngani maraot ang kamugtakan kan panahon sa pagatud nin mga ayuda urog na sa serbisyo sa salud sa mga barabanwaan digdi sa laog kan probinsya kan Kamara de Sur. Saro sa pinagdumanan kan grupo kan serbisyo nga kapwarte. Iyo mismo ada parte kan banwaan kan ragay Kamara de Sur kun sa inini sinugo kan gobyerno probinsyal sa panginginot ni Gobernador Elry Villafuerte kan probinsya kan Kamara de Sur. Maski ngani harayuan na lugar kan ragay sa parte mismo kan Kapitolyo Probinsyal kan Kamara de Sur pinagabiyay kan medical team kan grupo sa paagiman kan kasuguan ni Gobernador Elry Villafuerte tanganing magkondukta kan medical mission sa barangay kan Salvacion Ragay Kamara de Sur. May distansya man na alaga dini naging ulang tanganing irani sa mga residente sa anmanlaylay ng mga serbisyo medikal na kinakaipuan kan mga residente sa nasambit ng lugar bilang parte kan pagpapakusog kan programa ni Gobernador Elry Villafuerte asin mada Congressman na Luigi Villafuerte pati naman ni Congressman Migsa Villafuerte na matabangan ang mga residentes na makapagpakonsulta nin libre sa parte kan mga programa na itinutulod kan gobyerno sa serbisyong medikal. Ana mga ini nakapag pa-check up nin libre asin man nakapag avail kana sa inda mismong mga
bulong, vitamina, asin na iba pang mga pangangaipo, daradara kan mga magurang an sa indang mga aki, yaon man ang grupo kan mga senior citizen, asin mga single parent, tanganing aprobitsaran ang programa saka party mismo kan salud kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur nagpaabot ninda kulang pasasalamat ang mga residentes kan Barangay Salvacion Ragay Camarines Sur sa paglapigot kan gobyerno probinsyal na mayatod ang libreng serbisyo medikal sa panginginot ni Gobernador Elre Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte, asin man ni Congressman Luigi Villafuerte. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitang unyanda sa lado lokal maabot sa 1.4 mil na mga pasayro an stranded sa nagkapirang mga pantalan sa Bicol Region o minabot sa 1,400 na mga pasayro an stranded sa nagkapirang mga pantalan sa Bicol ninhuli man kan banta kan bagyong Sitino. Basado yan sa record kan Philippine Coast Guard Bicol kan sudma na Nobyembre 3 sa parte kan Piudoran Port duman sa Albay uminabot sa 487 na mga pasayro an stranded mantang sitintaman an rolling cargos sa mga pantalan duman sa Sorsogon. Ginatusman ang mga stranded sa Matnog Port igwanin 880 na mga pasayro an stranded mantang 258 man an rolling cargos sa Pilar asin man igwamanin 43 na mga pasayro mantang 24 ang rolling cargos mantang sa Castilla Port 94 pasayro asin 47 ang rolling cargos sa kabilugan o minabot sa 1,442 na mga pasayro ang stranded sa parte kan 399 naman na mga rolling cargos. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Camarines Sur binisto bilang high performing LGU sa Region Bicol o Region 5. Buyet padere sa detalye. Pa nga detalyes kan mga barata pagitang unyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitang unyanda sa lado lokal, sinasabing maabot man sa sanggatusa na mga pamilya duman sa parte mismo kan Piodoranda sa probinsya kana Albay ang pinag-ibakwar. Iyan uli man kana sinasabing banta kan storm surge daraman kana bagyong bagyong Sitino dagos-dagos na nagkaigwa ana mga tauhan kana PNP Bureau of Fire Coast Guard Bicol nagtarabang-tabang tangani man na maiibakwar ang nasambit ng mga pamilya sa banta kan sinasabing storm surge. Uli naman kanda makusog na bagyong Sitino tulos na nagtarabang-tabang asin man digdi isinarakay pa sa mga bangka ang mga evacuees dara-daraan sa indang mga kagamitan. Iyan tanganing siguraduhon kan mga ahensya kan gobyerno na ana mga ini maibubugtak sa ligtas na lugar sa banta kan storm surge kan bagyong Tino. Ang linya kan sa tuyang mga pagiriba sa luwas, Camarines Sur binisto bilang high performing LGU sa Bicol Region o Region 5. Buyit padere sa detalye. Saro ang Camarines Sur sa 35 LGU sa Tirawan o rahulin sa indang padagos na kausayan asin matibay na pamamayo sa ilarom kan RIDS Bicol. Tirawan ang probinsya kan pinasod na paggusto. High-performing LGU, high-performing LCAT Bausi, asin high-performing Finance and Fitness ngunya na taon. Ang mga on-the-rapid din Camarines Sur Vice Governor Salfurto Jr. bilang representante sa probinsya ng Camarines Sur.
ang mga LGU, ang pagpapalisyon, ano tayo ngayon gustong pagbudarnar, inubisyon, asin pagmakulog sa lamamanwaan, patunay kang kaindang dedikasyon sa pagpasok ng mga programa ng nagtatagod kalmaray na gobyerno, asin kaularan sa kanya-kanyang komunidad. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS, basta bareta, sigurado. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Kalayo asin may kaibanan na ituma na sinasabing usok na tuminambada sa mga nagresponding mga bumbero sa Banwan kan Guwa, Camarines Sur sa mga alertado nga mga nagresponde asin mauurag na mga bumbero sa Guwa sa laog kan na Camarines Sur matapos man mag-arab-adab ang saro nga kasulo na sa nakaparada nga 6-wheeler truck sa laog mismo kan warehouse iyan kan nakalis na undas o Nobyembre 1 sa pahayag ka na sarong nakakuha nga netizen na kan video mahihiling na pinagtatarabang-tabangan kan na matitibay na mga personay kan Bureau of Fire Protection na kontrolo na ana nasambit ng kalayo tanganing dai na subuot maglala pa. Maswertima na mayo ni na nadamay na bagay sa parte mismo ka na nasusulong truck na kinakana nin kalayo basado kay Fire Officer 1 Ruth Perisa and Public Information Section Chief kan Bureau of Fire Protection duman sa Banwan kan Guwa, Camarines Sur nagpapadagos an sa indang ginibong investigasyon manungod sa pinaggikanan kanasambit ng kalayo mantang inaaram kun gurano ang kantidad kan distroso ninuli kanasambit ng pangyayari sa tao kani segun sa Bureau of Fire Protection nagdadanay na trangkilo ana nangyaring pag-celebrar kan undas sa nasambit ng banwaan mayo manin na i-record nin anuman na klase nin untoward incident. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, sobra sa 212 mil na mga pamilya, food packs asin na 20,000 na mga food items ang pigpreparar kan DSWD Bicol katakod kan preparasyon o pag-aandam sa Bagyong Tino. Darrell Banyas sa detalye. Padagos ang ginigibong preparasyon kan DSWD Bicol asin na mobilize sa mga resources para masiguro ang todos na sa mga pamilyang naapektaran kan pagbabantayan na Tino. Sa mga datos sa ahensya, may nakaprepara rin yung kabilugan ng 212,320 na mga family food packs at man sobrang 20,000 ng food items ay mga kabilugan ang 184,090,500 pesos at para digdi igual man na 3 million pesos na standby fund ang tagama para sa immediate emergency needs kan mga Bicolano. Ang sinambitang mga resources strategically positioned para marikas na makapagtaon ng suporta sa mga lokal na gobyerno in kaso magkaigwanin evacuation, displacement o iba pang mga emerhensya dara kang bagyo. Sa pahinganot ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio, inasiguro kaini ang pinakusog na koordinasyon sa pagultaran ng mga provincial, city asin municipal disaster response teams para sa amay na pagsimbag sa pangaipo asin masiguro ay marikas na pagpaabot ng ayuda. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal, matrayon po na naisigibo asin na matrangkilo ada paagi kan na pag-celebrar kan undas sa 2025 sa mga probinsya sa Rio na Bicol asin mayo kan sinasabing insidente sa bilog na Bicol Region ana nangyari iyan kasabay man kada selebrasyon kada undas iyada bunga naman kan subuot epektibong koordinasyon
kana manlain-lain ang mga ahensya kana gobyerno asin man kana mga namamanwaan sa pagtao nina dalan na maging ligtas asin man marayray ang paggirumdum kana ondas ribo nga mga residentes ang nagdagsa sa manlain-lain ng mga sementeryo asin na Memorial Park kanagtalikod na Oktubre 30 sagkod na nga pizza dus kana bulan kana Nobyembre sa irarum kan pinagaapod na Oplan Kaluluwa 2025 asin na undas Security and Safety Plan higot na naipasulod ang seguridad sa gabus na mga sementeryo sa interong Kabikulan maging ana crowd kana mga tao sa mga sementeryo ana naging maray maging anbulos kan trapiko crime prevention asin ana public assistance nagatod ni napasasalamat ana riyon Bicol partikular na ang kapulisan sa parte kan Bicol sa dedikasyon na profesionalismo na pinagapailing kan mga tauhan kan Philippine National Police asin man pakikisumaro siring man sakripisyo na nagbunga ni na marayrahay na seguridad sa parte mismo kada selebrasyon kana undas dagdag pa kani ang trayumpong ini bunga kan pagkakasaroro asin man anda tapat na pagtatrabaho kana sarong patunay na serbisyo na may puso para sa kapwa para man sa mga Bicolano. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal pinakusubunyan kan Bureau of Fire Protection Regional Office Number 5 ang sa indang mga preparasyon sa pagranikan na Bagyong Tino sa irarom kan na pinagaapod na Oplan na paghalasa asin sa liderato yan kanda Bureau of Fire Protection Regional Director na si Police Senior Superintendent Achilles Santiago. Bilang iyo anda Director kan Bureau of Fire Protection sa Bicol basado sa BEP Regional Office Number 5 kabali sa mga isinagibong lakdang kan mga tauhan kan Bureau of Fire sa bilog na riyon iyo ang pagsubaybay sa lado kan na tubig pakikipag-ulay sa mga LGU asin man na DRRM offices asin pagsagibunin bandilyo operation asin information drive tangani man na ipaaram sa mga residentes ana mga patanid sa parte kan sa indang mga kaligtasan o bato kan sinambit na nga lakdang na ini kan Bureau of Fire Protection na magdanay na alerto asida preparado o andam ang komunidad sa posibleng epekto kan makusog na pagbagunas kan orana asin duros na darakan bagyo padagos na ipinagpailing kan Bureau of Fire Protection sa intirong Kabikulan ang sa indang makusog na dedikasyon sa pagprotekta sa buhay ka asin man mga pagrurugaring sa tahuman kan kalamidad na nag-agi o maagi sa Bicol Region. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda barata sa lado lokal ang LTO sa Kabikulan nagpaluwas nin travel advisory bilang preparasyon sa Bagyong Tino. Nagpaluwas nin travel advisory ang Land Transportation Office Regional Office Number 5 kasumpay man kan banta kan tropical storm na si Tino. Basado sa LTO epektibo di poon alas 5 nin pagkahapon kan Nobyembre 2, 2025 pwede man na digdi higot nindang sinasabihan asin pinapatanidan ang publiko na iwasan muna ang mga non-essential o dai importanteng pagbiyahe sa Riyon Bicol sa kudang dagos na makaali ang tropical cyclone warning signal. Partikular na napidagatawan nin advice ang mga biyahero na mag-iwas sa mga rutang pasiring pabalik nin Masbati siring man sa mga
agihan na nagdudugtong kan Visayas asin Mindanao sa paagi kan mga pantalan kan Matnog, Pilar asin na Piodran. Kabali na digdi ang biyahe pasiring sa Katanduanes sa paagi kan Tabaco Port. Padago subot sindang mabantay sa sitwasyon asin magpapaluwas din mga kadagdagan ng mga abiso patanid kung kinakaipuan. Pinagpagirumdum ka na sambit ng ahensya ang gabus na mga motorista asin mga pasayro na inuton ang sindang kaligtasan asin magdanay na nakatutok sa mga opisyal na mga bareta kan kamugtakan kan panahon anunsyo kan gobyerno urog na kan BBS FM Naga. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal, padagos ang pagbantay kana mga tauhan kana Philippine National Police o PNP sa party pa kada mga sementeryo sa laog kana probinsya kana Camarines Sur. Padagos-dagos pa ada paglibot-libot kan mga miyembros kan Philippine National Police digdi sa laog kana probinsya kan Camarines Sur. Iyan kasumpay man kan selebrasyon pa kana undas nagpapadagos na pinagbibisita kana grupo kana PNP Camarines Sur ang mga sementeryo na yaon digdi sa nasambit na nga probinsya. Iyan ninulita igwa pa man giraray nin papira-pira ang nagbibisita sa mga sementeryo urog na itong minaarabot pa sana sa saindang mga lugar. Kaya digdi ang liderato kan Philippine National Police sa paagiman ni Police Colonel Virgilio Ulalya ang padagos-dagos sa pag-monitor kana sambit na mga sementeryo. Kasumpay kana sambit ng bagay ang bulos kana trapiko sa mga lugar ana sinasabing balik naman sa normal. Iyan basado man sa padagos na monitoring kan Philippine National Police sa probinsya. Napagaramad na basado sa report kan PNP, totalmente naging matrangkilo ang bilog na probinsya kan Camarines Sur sa katatapos pa sa naman o sa nagpapadagos pang selebrasyon kan undas. Sa tuyang barata ngunyan, barata na kita mga tugang sa luwas kan nasyon. Sa tuyang barata ngunyan sa luwas kan nasyon, duman sa party kan Iran. Ang Iran daida nagmamadali para man sa nuclear talks sa Estados Unidos de America. Ipinagpahayag ngunyan kan Iran na daisinda nagmamadali para ipagpadagos ang nuclear talks o pakikipagkulay sa Estados Unidos de America. Basado iyan kay Foreign Minister Abbas Araghchi na preparado sinda na makipag-ulay sa Amerika basta magkakaigwa nin patas na interes. Igwa nin pinaglatag subuot ang Amerika o US nin mga kondisyon tanganing maidagos ang nasambit ng pag-uurulay kinakabalian nini kan direktang negosasyon, zero uranium enrichment asin pagkakaigwa kana istak kana mga missile duman sa parte mismo ka nasyon kana Iran. Alaga di pinagpahig kan opisyal na ang inalatag na kondisyon illogical asin bakong patas o unfair. Magigirumduman na nagsagibonin airstrike ang Amerika o US sa nuclear facility kan Iran na nagresulta kan pagkaraot kan infrastruktura. Nanginutman ang uman sa pagpapasunod kan ceasefire sa pagultanan kan Iran asin man kan Estados Unidos de America. Sa tuyang barata ngunyan sa kinaban ni Karawat sa tennis. Sa Karawat, si Alex Ila na sarong Pilipina laog na sa top 50 kan WTA ranking. Makasaysaya na trayumpo ana na i-record kan Filipina tennis sensation
na si Alex Ila. Iyan matapos siyang makalaog asin na makaiba sa top 50 kan Women's Tennis Association WTA rankings. Ang kaidot-inuting Pilipina na uminabot kan arog kaning grado sa kasaysayan kan kawat kan tennis. Si Ila ana nakaabot sa 48 na pinakauring WTA ranking matapos ang sa iyang impresibong kampanya sa mga international tournament kan nakalihis na bulan kan Oktubre. Ang pag-angat na ini bunga naman kan sa iyang consistent performance sa single events, kabali na ang kapangganahan sa WTA 100 asin iba pang mga high-level competition. Si Ila, 21 o 20 anyos, ang produkto kana Rafael Nadal Academy duman sa Spain asin haloy nang binibisto bilang saro sa mga rising star kan Asian tennis. Yan mga tugang ang katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa engineering department nakaibanan ta si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sa indong para bareta si Jonel Cuba mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. PBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is PBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. PBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:05. PBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Jonel Cuba. Sa tuyang mga bareta kita ngunyanda sa laog ka na bareta alas 7. Sa lado lokal Camarines Dam, padagos na pinag-monitor kanda opisida kana National Irrigation Administration na NIA. Paga rumbum kana undas sa laog kana Camarines Sur naging matuninong zero undas related incident ipinag-orgulyo kana Philippine National Police digdi sa laog kana probinsya kana Camarines Sur. Sa tuyang mga barata pa sa lado lokal si Gina Ramos umawa ang kagayunan kan na probinsya kan Camarines Sur sa pagbisita para man sa tubig tuhandol. Bicol Central Station dinagdagan pa ang biyahe para man makapurli ang mga nagberesita digdi sa laog kan na probinsya ni Camarines Sur, Bicol Region asin Siyudad Canaga kan panahon kan na undas. Coast Guard sa parte mismo kana probinsya kana Camarines Sur nag-activate kana response group para sa posibleng epekto kan Bagyong Tino. Yan mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan lang po pagkatapos nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.
Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa inyo kabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita ka na sa tuyang mga barata kita ngunyada sa lado lokal. Dahil naging ulang ada raot ni na panahon ubanta ka na bagyong Tino tanganik man na darahuna kaanda gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur sa paagimana ni Gobernadora Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asin man ni Congressman Migs Villafuerte ang tabang para man sa mga residentes kanda banwaan kana San Fernando partikular na ana serbisyo sa saindang mga salud dara an eye clinic on wheels kan gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur pinagabisita kan grupo sa paagi kan liderato ni Gobernador Elry Villafuerte ana barangay kan Grijalbo San Fernando Camarines del Sur tanganing libreng makapag-check up kan sa indang mga mata asin eye vision na test yada tangani man nadigdi matawana ni na libreng salming gulpi sa mga residentes kana barangay kana Grijalbo San Fernando Camarines del Sur ang nagdumog sa nasambit ng serbisyo na dara ni Gobernadora Elry Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte asin ni Congressman Migs Villafuerte anda dapit sa libreng nakapay ay check up nasambit ng mga residentes anda nasambit ng proyekto bunga naman tanganing digdi libreng makapag avail ni na eyeglass da eksakto sa lado ka na grado ka na sa indang mga mata dakula na mga residentes ana nagpaabot ni dakula ga oportunidad asin man nagpahabot man ni na pasasalamat sa parte mismo kana gobernador kana probinsya kana Camarines del Sur sinabi kana mga nakaabil o nakakuha kana nasambit na nga serbisyo kabali na ang mga senior citizen na dakulang tabang para sa sainda ang libreng makapagpa-check up kana sa inda nga mga mata asin man makakuha nin libreng mga eyeglasses sigun sa inda nakatipid na sinda sa babayada na sa parte kada pagpapa-examine kan sa indang mga mata nakakuha pa sinda nin libreng salming na sukol kan sa indang mga grado ngunya na nakangisi na ana nasambit na mga senior citizen nin huli kan malinaw na an sa indang pag-aninag kan sa indang mga mata. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, Metro Naga Development Council igwanin dakulang papel sa solusyon sa pagbaha sa laog kan Camarines del Sur. Buyit padere sa detalye. Dakulang tabang ang lambang lokal na gobyerno na kabali sa Metro Naga Development Council urog na sa nakapalibot sa Siyudad Canaga sa posibleng pagresolba sa problema sa pagbabaog na kung activate na ang Bicol River Basin Development Council. Araw kan gustong mangyari kan presenteng gobyerno. Sabi ni Engineer Elmer Albo, ang Pamilya City Engineers Office, sinabi kayo nga liwat na pag-activate kan BRDDP ang dakulang tabang para maresolba ang pagbaha. Alagad siya gurgunyan ang mayo pang asistensya o naman na abiso, pundo o paghiro alis sa national government kaya garo na papabayal ang anuman na paghiro na ginigibo sa siyudad laban sa baha.
iglinaw kani na bako lang ang sulod ang mabibenepisyaran in kaso mapasunod ang mga proyekto kan BBP kundi ang iba pang lugar na tigbabaha sa Camarines Sur. Para sa BBC News, Boyet Pader. BDS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pa nga detalyes kita kan sa tuyang mga barata kita ngunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos-dagos ana pagatod nin tabang kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa mga residentes kan probinsya. Iyan katuwang an opisina kan DSWD tangani man natawan ninda pangangaipo ana mga residentes kan probinsya kan Camarines Sur nakaduhol na ninda food packs sa mga residentes nakatabang ini sa pang-oral daw na pangangaipo kan mga residentes duman sa parte kad barangay kan Cambalidyo saro sa mga upland na barangay kan Banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Si Governor Elry Villafuerte asin na Congressman Luigi Villafuerte iyo ana nagagibunin na paagi tangani manda nadigdi maitao ana tabang na mga food packs sa mga residentes kan Banwaan kan Barangay Cambalidyo duman sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur sa pakikipagtabangan kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa opisina kan DSWD pira nga mga family food packs ana naiheras sa mga residentes kan nasambit ng barangay sa tabang man kan mga food packs sa sainda nga naresibi makakaminos na subot sinda sa pang-oral daw na gastuson igwapa nin pagkakan. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Governor Mariano Villafuerte Community sa Community College sa Dilgaliego, Camarines Sur tapos na ang konstruksyon. Darrell Banya sa detalye. Sa panahon niya na nagiging dakulang kapital ang edukasyon sa futuro, ang edukasyon ang pinakalyabe para makamtan kan mga jóvenes ang triyumpo asin kuanin maray na trabaho kun kaya labi-labi ang kaugmahan kan mga taga Del Gallego, Camarines Sur ninhulitan na tapos na ang konstruksyon Governor Community. Darrell, babalikan ta ang linya ni Darrell pagkatapos Arachand sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagkitangunyan sa lado lokal matrangkilo an Ondas 2025 sa laog kan Camarines Sur 0 onda sa related incident ang na-record. Basado iyan sa report kan Camarines Sur Police Provincial Office sa CSPPO naging maraya asin ligtas ang pag-celebrar kan Ondas 2025 sa bilog na probinsya kan Camarines Sur. Mayo nin na-record ng mga insidente kasumpay kan Ondas o 0 Ondas sa related incident. Inumangunya ni Camarines Sur PNP Provincial Director Police Colonel Berhelio Olalia Jr. na pagtatarbangan kan mga kapulisan, local government units, barangay tanod, asin man kan mga miyembros kan media, kabali na ang BBS-FM Naga, ang iba pang mga ahensya kan gobyerno nakatabang tanganing masiguro ang kaligtasan asin karahayan kan selebrasyon kan all sense o all sense asin na All Souls Day. Mga record kan na PNP sa Camarines Sur 35,056 katao ang nagpasiring sa mga sementeryo sa manlain-lain ng mga lugar. 1,122 na mga personnel ang na-deployed, kabali naman ang mga kapulisan, force multipliers asin iba pang ahensya kan gobyerno. Basado sa opisyal ang maingat asin matyaga na pagbabantay sa mga sementeryo, tinampo asin na pampublikong lugar naging labi sa mapayapa na pag-celebrar kan Ondas sa ngunya na taon. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal,
padagos ana monitoring kana National Irrigation Administration NIA sa parte kan Bicol Region manungod kan level kan mga tubig sa mga dam sa laog kan Camarines Sur mantang padagos ana epekto kana bagyong Tino sa Rio de Bicol. Padagos na pinagmomonitor kana mga personahe kana National Irrigation Administration ang dam levels tanganing masiguro ang kaligtasan kan mga residentes sa mga harababang mga lugar harani sa parte mismo kan pinagpapabulusan kan tubig pagirumdum na digdi magdanay na nakaantabay sa mga opisyal na abiso kan National Irrigation Administration Region 5 pag-asa asin man ka na LGU, sering man ang posibleng pagpapaluwas kan mga flood advisory, asin man preemptive evacuation, iyan sa paagiman kana radyo kana BBS FM Naga. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal ang Bicol Central Station na nagpasunod nin kadagdagan ng mga biyahe para man sa pagpuli pagkatapos man kana selebrasyon kana undas nagapasunod ang Bicol Central Station nin mga kadagdagan ng mga biyahe kan bus para man sa mga pasayro na mapuli sa Metro Manila asin iba pang parte kada probinsya matapos man ang pagrumdum kan undas 2025. Basado iyan kinunoy reporsado ang operation manager kan Bicol Central Station naging abala ang operasyon kan terminal poon paman kan na Nobyembre 2 sa sagkudang pizza 5 kan bulan kan na Nobyembre ninhuli sa dagsa ang mga biyahero papuli matapos man kada pag silibrar kan na sa indang mga mahal sa buhay o ang pagbisita sa mga puntod kani durante kan selebrasyon kan undas. Basado sa record kan terminal igwanin 132 na mga bus ang nag-abot gikan sa Metro Manila kan Oktubre 29 mas alangkaw kung kumpara sa parte mismo kana ordinaryong bilang kan mga regular na bus na minaabot sa terminal Araal daw. Tanganing masiguro ang maray na operasyon pigkan sila ang day off kana mga personay kana terminal tanganing makatabang sa pagbantay asin man pag-responde sa mga pangangaipo kana mga pasahero na minalaog sa terminal. Dagdag pa ni reporsado na nakipag-ulay man ada sa indang liderato opisina sa mga bus companies asin mga law enforcement unit. Iyan tangani man magdanay naligtas maray marikas ang bulos kan mga biyahe sa panahon kan pinagapod na peak travel ngunya na panahon kan undas. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal ang Coast Guard Camarines Sur nag-activate kan response group para man sa posibleng epekto kan bagyong Tino. Activated na ang deployable response group DRG kan Coast Guard Station digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur kabali ang mga substation mobile teams asin mana ana UPCON units kaini bilang preparasyon sa posibleng epekto kan bagyong Tino sa laog mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Obheto kanasambit ng lakdang na ini na masiguro ang preparasyon kan mga importanteng kagamitan arog kan floating asin mobility assets tangani man na makapagagibonin marikas asin epektibong responde kung kinakaipuan ini siniguro kan Coast Guard Station sa Camarines Sur ang sa indang padagos na preparasyon asin dedikasyon sa pagduhol nin tulos-tulos na tabang asin suporta sa mga komunidad na posibleng maapektaran kan raot nin panahon darakan bagyong si Tino. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata kitangunyan
sa lado lokal. Sa iba pa nyatong detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Duman sa Banwan Candil Gallego, Camarines Sur, padagos na pinagapapakusog na monitoring para man sa pagbalikan mga biyahero sa Metro Manila matapos ang kakaigwa kan selebrasyon kan na undas. Padagos na pinakusog kan na Banwaan Candil Gallego, Camarines Sur an sa indang pagbabantay sa nasambit ng border. Iyan tanganing siguraduhon na magiging maray ang bunga kan bulos kan trapiko paluwas sa parte mismo kan na probinsya kan na Camarines Sur. O yan mga naging pahayag kan na Chief of Police. Ikaw din nagpapatrolya sa streets kang kahabaan kang Antaya Highway na sakop po kang Banwaan to ensure itong safety kang mga motorist na maaan sa tuyang Banwaan. Partiyan ka na mga pahayag ka na Chief of Police ka na sinambit na nga Banwaan sa parte Candil Gallego, Camarines Sur. Sa border control. So yan po dyan, 24 hours nagkakandak ni visibility ang sa tuyang kapulisan. Siriman po, ikaw din nagpapatrolya sa streets kang kahabaan kang Antaya Highway na sakop po kang Banwaan to ensure ito. Parte kan pahayag pa ni Police Captain Bernie Ondisimo, Chief of Police kan na Banwaan kan na Del Gallego, Camarines Sur sa pagsabing padagos-dagos ana sa indang pagbabantay sa border kan na Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, si CJ Ramos digdi pinag-umaw ang kagayunan kan probinsya kan Camarines Sur sa pagbisita para manda sa tubig to handle. Pinagpahayag kan aktor na si CJ Ramos an sa iyang paghanga sa kagayunan kan na probinsya kan Camarines Sur matapos man na digdi magpartisipar sa tipping kan tubig to handle ang pinakainot na water game show na pinaggibo sa Camarines Sur Water Sports Complex CWC. Si Ramos ang kabali sa mga guest player kanasambit ng programa kaibanan sindan Nico Natividad, Kid Yambaw, Jimboy Martin asin nagkapirang bistadong mga aktor asin mga aktres sa nasyon. Ang programa ang pinanginutan ninda Yasi Pressman asin man Marco Gumabaw bilang husa asin ubitong itampok ang kakaibang kaugmahan asin iyan kakaibang water adventure activities sa laog mismo kanda probinsya kan Camarines Sur. Basado sa opisyal ang tubig to handle ang saro sa mga proyekto ni Gobernadora Elry Villapuerte kan Camarines Sur sa irarum kan advokasya Smarter Camarines Sur na obetong paasinsuhon asin na patalubuon ang sports tourism asin liwat na ipabisto ang probinsya kan Camarines Sur bilang sarong premier destination sa bilog na Pilipinas. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, maabot man sa 2.1 million na food packs nakadeposito sa parte kanda Budiga antes na magabot ang bagyong si Tino. Ini ang pinagbutasan na pahayag kana opisina kana DSWD. Sigun na sa pahayag kada DSWD padagos na nakaimbak sa manlain-lain na mga Budiga kana DSWD ana sa inda mismong mga food packs. Iyan na tangani man na tulos-tulos na maitao sa mga apektadong mga lugar kana nasambit ng bagyo partikular na ana mga evacuees na yaon ngunyan sa nagkapirang mga evacuation center. Preparado ang opisina kan DSWD sa Bicol, probinsya kan Camarines Sur. Tangani man na digdi magtaunin na mga ayuda sa oras kan pangangaipo kan mga residentes.
Iyan mga tugangan kateripudan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot nin mga barata. Yaon dyan sa Engineering Department, nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sa indong para barata, si Junel Cuba. Mabalos kan sa idukong pagantabay, mapasatuya po ang biyaya, patin ang bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.